Halos 3 taon na ang lumipas simula nang pumanaw ang asawa ni Aling Maria, kaya ngayon ay meron ng mga lalaki ang nanliligaw sa babae. Niisip din naman ni Aling Maria ang mararamdaman ng kanyang anak kung sakaling magkaroon siya ng bagong makakasama sa kanyang buhay. Sa totoo lang ay gusto na rin ng babae ang isa niyang manliligaw na si Mariano, pero ayaw niya pa itong sagutin. Napasimangot naman ang kanyang dalagang anak na si Maribel nang makita sila nito na magkasama sa loob ng kanilang bahay. Sa oras na ito ay hindi na rin napigilan ni Aling Maria na sagutin ang kanyang manliligaw, kaya inamin na niya sa kanyang anak ang tungkol sa bagay na to. "Anak, sinagot ko na si Mariano. Sana naman ay matanggap mo na ang nararamdaman ko para sa kanya," mahinahong sabi ni Aling Maria. "Maribel, magandang umaga sa'yo. Pangako ko na aalagaan at mamahalin ko naman ng sobrang iyong ina. Pati na rin ikaw ay ituturing ko na parang sarili kong anak," masayang bati ni Mariano. "Magandang umaga rin sa inyo. Sige po, papasok na po ako sa aking kwarto," seryosong pagbati ni Maribel. Ngunit bigla namang tinawag ni Aling Maria ang kanyang anak. "Maribel, bakit hindi mo kami samahan sa pagkain ng hapunan? Para naman mas lalo mo pang makilala ang Tito Mariano mo," malambing na sabi ni Maria. Ngunit dare-diretso lang sa paglalakad ang dalaga habang sinasagot nito ang sinasabi ng kanyang nanay. "Hindi na po kailangan dahil marami pa po akong gagawin. Sige po at papasok na po ako sa aking kwarto," seryosong sagot ng dalaga. Nang makapasok si Maribel sa kanyang kwarto ay agad na tumulo ang mga luha nito. Hindi niya talaga matanggap na may bago ng nobyo ang kanyang nanay matapos pumanaw ng kanyang tatay. "Hindi ko talaga siya kayang tanggapin. Bakit ba kasi sinagot pa siya ni nanay? Bakit ba sinagot pa ni nanay ang Mariano na yun? Sa loob lang ba ng 3 taon ay nakalimutan na niya agad si tatay?" Nakasimangot na sabi ni Maribel sa kanyang sarili. Pero maayos naman ang bagong kinakasama ni Aling Maria. Sa totoo nga ay mayaman ito at higit sa lahat ay napapasaya naman ito ang kanyang nanay. Palagi kasing malungkot si Aling Maria nang dahil sa pagkawala ng kanyang tatay, ngunit ngayon ay malaki na ang pagbabago nito. Ngunit kung minsan ay para bang napapansin ni Maribel na iba ang tingin sa kanya ni Mariano. Para bang palagi itong nakangiti sa kanya habang nakatingin sa kanyang mga mata. "Ano ba yan? Nakakatakot naman ang lalaking to. Baka kapag kaming dalawa lang ang naiwan dito sa aming bahay, ay may gawin siyang hindi maganda sa akin," kinakabahang sabi ni Maribel sa kanyang sarili. Nang dahil doon ay mas lalong hindi matatanggap ni Maribel ang bagong kinakasama ng kanyang nanay. Malapit kasi talaga ang loob ng dalaga sa kanyang namayapang ama, kaya ganito na lamang ang kanyang nararamdaman. Napapailing na lamang si Maribel dahil hindi niya malaman kung paano niya sasabihin kay Aling Maria na ayaw niya sa lalaking ito. "Ayaw ko namang masaktan si nanay nang dahil lang sa nararamdaman ko. Matagal kong hindi nakita ang mga ngiti sa mukha ni nanay, kaya ayaw ko na muling maging malungkot ang kanyang buhay," sabi ng dalaga sa kanyang sarili. Kinabukasan ay maagang nagising si Maribel at ngayong araw ay araw ng Sabado, kaya walang pasok ang babae. "Maribel, lumabas ka na dyan sa kwarto mo at sabayan mo na kami ng Tito Mariano mo sa pagkain ng umagahan. Ipinagluto ka niya ng iyong paboritong ulam," masayang paanyaya ni Aling Maria. Pilit nang pinipigilan ni Maribel ang kanyang sarili, ngunit talagang nakakaramdam na siya ng matinding pagkagutom. "Sige po, susunod na lang po ako sa inyo," sagot ng dalaga. Maya-maya lamang ay sabay-sabay silang umupo sa hapagkainan. "Gising ka na pala, Maribel? Oo nga pala, at ipinagluto kita ng umagahan. Ang sabi kasi ng nanay mo ay yan daw ang paborito mong pagkain," nakangiting sabi ni Mariano. Masaya naman si Aling Maria na ginagawa ni Mariano ang lahat ng bagay upang maging malapit ang loob nito sa kanyang anak. Pero sa mga sandaling ito ay hindi na napigilan ni Maribel ang kanyang nararamdaman. Tumayo ito sa kanyang kinauupuan at muling bumalik sa loob ng kanyang kwarto. "Ano ba yan? Hindi ko na talaga kayang makita pa ang mukha ng lalaking iyon. Bakit ba kasi dito na rin siya nakatira sa aming bahay?" Umiiyak na sabi ni Maribel. Napabuntong hininga na lamang si Mariano dahil
hindi pa rin siya nito matanggap para kay Maria. Pasensya ka na talaga, Mariano. Hindi lang siguro ganun kadali para kay Maribel na magkaroon ng kapalit ang kanyang kinilalang tatay. Sa susunod ay maaamin din natin sa kanya ang katotohanan. Malungkot na sabi ni Aling Maria. Wala namang problema sa akin dahil naiintindihan ko ang kanyang nararamdaman. Positibong sagot ni Mariano. Sa haba ng pag-iyak ni Maribel ay hindi na nito namalayan na nakatulog na pala siya. Nagising na lamang ang babae nang sumakit ang kanyang tiyan, kaya lumabas siya ng kwarto upang gumamit ng banyo. Nagulat na lamang siya nang makita niya si Mariano na hindi pa natutulog at nanonood pa ito ng TV sa kanilang sala. Matapos gumamit ng dalaga ng banyo ay nakita niyang nakatayo ang lalaki sabay lumapit ito sa kanya. Hinaplos ni Mariano ang kanyang mga braso na para bang may gusto itong sabihin sa kanya. Maribel, may sasabihin sana ako sa'yo. Sobrang ganda mo anak at matagal na kitang gustong makaharap. Malambing na sabi ng lalaki. Halos manginig sa takot si Maribel dahil para bang may hindi magandang balak gawin ang lalaking ito sa kanya. Napasigaw na lamang ang dalaga habang tinatawag nito ang pangalan ni Aling Maria. Itinulak ni Maribel ang lalaki nang marinig nito na nagbukas ng pintuan ng kanyang nanay. Nay, may balak pong hindi maganda sa akin ang Mariano na yan. Bakit niyo ba kasi pinayagan na dito tumira ang lalaking yan? Takot na sabi ni Maribel. Anak, nagkakamali ka. Wala naman akong gagawing masama sa'yo at ang totoo niyan ay gusto lang naman kitang makausap. Paliwanag ni Mariano. Nay, hindi po siya nagsasabi ng totoo. Hinaplos niya po ang aking mga braso at matagal niya na daw po akong gustong makaharap. Matapang na sagot ni Maribel. Ngunit imbis na magalit si Aling Maria, ay natatawa na lamang ito sa sinasabi ng kanyang anak. Anak, huwag kang matakot sa kanya. Alam kong hindi magagawa ni Mariano ang bagay na sinasabi mo. Natatawang sabi ni Aling Maria. Lalo pang lumakas ang pag-iyak ni Maribel dahil ayaw itong paniwalaan ng kanyang nanay. Ako ang anak niyo, kaya bakit siya pa ang kinakampihan niyo? Dismayadong sabi ng dalaga. Magsasalita pa sana si Maria ngunit pinigilan na ito ng lalaki sa kanyang sasabihin. Maria, hindi ba't ito na ang tamang pagkakataon para aminin natin sa kanyang katotohanan? Tanong ni Mariano. Napatahimik na lamang si Aling Maria na para bang nag-iisip ito ng mga sasabihin sa kanyang anak. Pinaupo ng babae ang kanyang anak sa sofa at marahang hinaplos ang mga braso ng dalaga. Tumingin muna ito kay Mariano bago niya sinimulang aminin ang matagal na nilang sikreto. Maribel anak, marahil ay hindi ka na sanay nakasama mo si Mariano, pero ngayon ay may aaminin ako. Anak, siya ang tunay mong ama, pag-amin ni Aling Maria. Sa una ay hindi makapaniwala ang babae sa sinabi ng kanyang nanay dahil para bang imposibleng mangyari ang ganitong klase ng bagay. Ano? At paano naman po nangyari ang bagay na yun? Takang tanong ni Maribel. Si Mariano talaga ang tatay mo. Noong ipinagbubuntis kita, ay hinuli siya ng mga pulis nang dahil sa isang kasalanan na hindi naman siya ang may gawa. Ang akala ko ay iniwan na niya tayo at doon ay nakilala ko ang kinilala mong tatay. Paliwanag ni Aling Maria. Dito ay naging malinaw ang lahat kay Maribel at ito pala ang tunay na dahilan ng malambing na tingin sa kanya ni Mariano dahil matagal na talaga itong nangungulila sa kanya. Kasal na kami ng tatay mo nang makalaya si Mariano sa kulungan at nang dahil sa pagmamahal niya sa akin ay hinayaan na lamang niya ako na maging masaya. Dagdag ni Aling Maria. Nakita ni Maribel na tumutulo ang mga luha ni Mariano kaya nakaramdam siya ng matinding pagkaawa sa kanyang tunay na ama. Maribel, ngayon alam mo na ang katotohanan. Matatanggap mo ba ako para sa iyong ina? Umiiyak na tanong ni Mariano. Pasensya na po kayo kung pinag-iisipan ko po kayo ng masama. Tinatanggap ko na po ang relasyon niyong dalawa. Gusto ko rin pong malaman niyo na tinatanggap ko na rin po kayo bilang tunay kong ama. Sagot ni Maribel sabay yakap sa lalaki. Lumipas ang mga taon ay nagpakasal si Maria at Mariano. Masaya naman si Maribel para sa kanyang nanay at tatay
dahil muling naituloy ng mga ito ang naudlot na pagmamahalan. Tay, kung nasaan man po kayo, ay hindi ko po kayo makakalimutan. Maraming salamat po dahil kayo po ang nagsilbing tatay ko noong wala pa po ang aking tunay na ama. Masayang sabi ni Maribel. Simula noon ay palagi na silang masaya at muli nang nabuo ang kanilang pamilya. Hindi man naging maganda ang pagtanggap ni Maribel kay Mariano noong una niya itong makilala, ngunit ngayon naman ay bumabawi siya sa kanyang tunay na ama. Tay, salamat po sa pagpapasaya kay nanay. Masaya po ako na muli po kayong magkasama. Nakangiting sabi ni Maribel. Ako rin anak, masaya ko na muli ko na kayong kapiling. Pangakong aalagaan ko kayong dalawa at hindi ko kayo pababayaan, sagot ni Mariano. Pagkatapos ng kanilang mga pag-uusap ay nagyakap-yakap silang tatlo. Ito na ata ang pinakamasayang araw para sa kanila dahil muli silang pinagsama ng isang magulong tadhana. Mga kahuanatels, ano po ang natutunan nyo sa istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po mga kahuanatels ay nagustuhan nyo po ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.